ating pong tatalakayin ang tinatawag na local at spiritual church. Pag sinabi natin local church, yun po yung building. Building na kung saan ang mga tao ay nagkatipon tuwing sila ay sasamba. Tayo hindi sinisimba, kundi sasamba. Yes. Ang tamang terminology sa paglapit sa Diyos ay samba. Hindi po simba. So, pinakailangan malaman natin bakit may simbahan, bakit may sambahan. No? So, this building ay dito po pinagkatipon ang mga anak ng Diyos at dito tayo kinakaon ng Panginoon. Amen. Dito tayo pinatatagpo tuwing linggo. Wala tayong ibang Diyos. Wala tayong Diyos-Diyosan na nakapaligid sa atin. Di po ba? Hindi kagaya ng araw na tayo ay bawat lingon mo may malaki, may maliit, may matanda, may bata. So, nalilito ka kung ba't ang dami-daming Diyos. Why? Because napasok tayo sa isang denominasyon. So, we are not a denomination. Sabi ng propeta, we are not a denomination because denomination is an organization. So, wala tayong organisasyon. Tingnan nyo, wala tayong control. Walang kumukontrol sa atin. Walang nagdidikta sa atin. Wala tayong tinataas na pangalan o tao. Hindi tinataas ang pangalan ni Pastor Berlir o pangalan ko o kay Brother Julie, kundi ang tinataas natin ay yung founder ng church na ito. Sino founder ng church? Holy Spirit. Si Kristo. Kaya kailan niya itinayo ang iglesia ito? Ang iglesia niya? Before the foundation of the world. Kailan? Ang exact day. Bakit? Bumaba? Tumalbo? Okay. 33 AD. No? Pagkatapos niya mamatay sa krus, bago niya tayo hinanap, binayaran niya muna ang ating mga kasalanan. Good news? Para hindi kayo masaya. Amen! Kailangan niya munang mamatay. Upang ang lahat na lalapit sa Kanya ay maka-avail ng redemption. Amen? Sino mahilig sumangla? Di ba ang sanglaan, dadalhin mo yung alahas mo doon at isasangla mo, i-praise mo na, di ba? Sir, ma'am, magkano kaya ito? Anong gagawin ng personnel? Titingnan. Minsan, pinakagat pa nga eh. Kung totoong ginto. Di po ba? At pagkatapos, i-appraisal. At pagkatapos, bibigyan ka ng halaga ayon doon sa value ng iyong isasangla. At pagkatapos niyan, may due date. Sino laging nakakilala kay due date? Diba? Kinakabahan pag due date na. Hindi na si due date. Amen? Pero, para matuwa naman yung nagsangla, kailangan may palugit. In this palugit, usually 7 days. Amen? Because 7 is a complete number. Isang linggo. Kaya, every time na may due date, pwede pang humingi ng palugit. And that palugit, ang tawag po dyan, grace period. Ano? Grace period. Si Noah na umakyat sa arko at isinara ng Diyos ang arko, after 7 days, saka pa lang, after 7 days, saka pa lang dumating ang ulan. Amen. Amen? And we are now living on the 7th
church age. The last church age. Pagkatapos ng church age na ito, wala ng church age. Sarado na ang daong. Sarado na ang kaligtasan. So kapag sarado na ang kaligtasan, kahit tumatok pa ang tao, kahit pa humingi siya ng iba pang araw na kalugit, kahit dumating siya, umiyak man siya, wala nang magawa dahil kailangan ipatupad na ang ayon sa kasunduan. Amen. Amen. In the same manner na tayo nabubuhay ngayon, tayo ay mga makasalanan at kailangan bumaba ang anak ng Diyos dahil naisangla ang ating mga pangalan doon sa ilalim ng lupa. Kailangan niya munang bumaba, mamatay, at sa loob ng 3 kalahating taon, pinatay siya ayon sa pinatay siya at ang kanyang kamatayan ay naging, at ang kanyang banal na dugo ay siyang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Why? Dahil hindi natin kayang bayaran. Amen. Walang tao na makasalanan na nilikha ng Diyos ito sa lupa na kaya niyang bayaran ang kanyang kasalanan. It is God. It is only God can bring redemption to each and every one of us. Kaya kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, kahit anong mawain mo, kahit anong mabuti mong tao, hindi yung basihan. That's right. The only basis of salvation is Jesus. Amen. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Except by me. So, we are going to discuss about local and spiritual. Gaano ba kamahalaga ang simbahang ito sa buhay mo? Gaano ka makakahalaga o how much you value yourself? Kapag umarap ka sa Panginoon, magkano ka? Anong halaga mo? May halaga ka ba? Kaya iniipon tayo kasi sa loob ng malaking bahay, sabi doon. Hindi naman ginto at pilak naroon. Right. Kundi may kahoy, may papel, at may lupa. That is the value of what we call Christian of today. Bato-bato sa langit, kayo nakakilala sa inyong mga sarili. Right. At wala akong karapatang humusga. Magsasalita lang ako. It is the Holy Spirit. Hallelujah. Na siyang magsasala ng ating mga kasalanan at how much we value us. And I believe we are so precious in the eyes of God. Lahat tayo. Kahit sabihin mo, marumi ka pa, mayroon ka pang mga something sa buhay mo, sa mata ng Diyos, malinis ka na. But it is your value. Pag sinabi kong value, lahat po tayo ay nasa panahon ng tinatawag nating adjustments marahil o sa panahon tayo ng tinatawag na ano tawag doon? Na tayo ay under yung paborito na panagbitan ni Brother Juni. Under process. So lahat tayo pinoproseso bilang isang bindi na inani Yes. na maging dadalhin doon sa anong tawag? Kaban? Ano yun? Ng ating Panginoon. Bangan ng ating Panginoon. Alam niyo yung bangan? Bangan. Yung kung kayo familiar sa probinsya, may malaking na parang ginagawa nilang gano'n, no? Imbakan ng palay. So, what is the local and spiritual church of Christ? Okay, magsimula tayo. Next. Unang tanong,
Ano ba ang Iglesia ni Cristo? Wala akong intention na bumanggit ng iba. Kasi yan na sa Bible. What is the Church of Christ? At tinatawag din Church of God. Kaya nag-aaway silang dalawa sa TV. Kasi yung isa, kinopya yung Church of God. Yung isa, kinopya yung Church of Christ. Pag tinagalog mo, iba na. So, saan nagmula? Ano ang kanyang halaga? Ang anyo, ang kalidad sa huling kapanahonan. Are we in the church? Sabi ng kanta, are we in the church triumphant? Ano triumphant? Ha? Tagumpay. Nasa simbahan ba tayo ng katagumpayan? Amen. Hallelujah. O simbahan ng kabulagan? Kasi marami tinatawag na Kristiyano, pero ang turo, ang doktrina ay naglilihis sa katotohanan. Amen. That's why, kapag salamat sa Diyos, inalis tayo doon, at ngayon tayo ay nasa tunay na iglesia ni Cristo. Tayo din yung saksi ni Jehovah, di ba? Dami. We are all witnesses. At ang tunay na sinasaksihan ay yung anak. No? Kasi hindi si Jehovah. Di pa ba? Ano sabi ni Jesus? Akong daan. Tumingin kayo sa akin. Look unto me. Look unto Jesus. Nakalagay ba doon? Look unto God? Ay, look unto Jehovah? Kasi makikilala mo ang Diyos kung makikilala mo ang anak. Yes. Dahil ang Diyos ay nasa anak. Amen. So walang shortcut. Kailan dumaan ka sa anak. Okay. Next. Punta tayo sa origin of the church. Ang iglesia ay originally prophesied by our Lord Jesus Christ. Sa Matthew chapter 16 to 18, nung tinanong niya mga alagad kung sino siya sa labas, ang sagot sa kanya ni Felipe, ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, o isa sa mga propeta. Pero nung tinanong niya si Pedro, amongst the 12, si Pedro lang ang mayroong revelation. Amen. Revelation of who is Jesus is. Sabi niya, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi niya sinabi na ikaw si Maria. No. Kundi ikaw ay yung Jesus na anak ni Maria. Kundi nakita niya sa loob ng tabing ng katawan. Alam niyo, ang tabing para hindi makilala ng mga Pariseo, ang Diyos na totoo ng panahon niya ay si Kristo o si Jesu Kristo. Kaya doon sila nakatalisod, no? Kaya hindi nila makita ang kalwalhatian ng Diyos dahil sa katawan na nakatabing kay Kristo na sa loob. Amen? Amen. Kaya sabi doon, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona. Ano pang totoong pangalan ni Pedro? Si Simon Barjona. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Hindi ito sinabi ng laman at dugo o tao sa iyo, kundi ito'y pinahayag ng aking amang nasa langit. Amen. And I see it unto thee that thou art Peter, and upon this rock, Peter sa Greek word ay Petros. Pag sinabi Peter, maliit lang na bato. No? Nakita kayo ng yung dinidikit sa, anong tawag dyan? Tables. Tables, no? Ganun lang kaliit. Kaya pag nagkaanak kayo, yung pangalan ng Pedro, maliit lang yan. Hallelujah. Ang sabi dito, and upon this rock, I will build my church. Anong rock? Rock is a revelation of who Jesus is. Amen. So rock is a revelation.
Kaya sabi niya, narito ang bato, dito ko itatatag ang aking iglesia. Sa bato ng ano? Anong saligan? Ahayag na galing sa Diyos. Iba yung education, iba yung human information, iba yung tinatawag nating revelation because revelation is the mind of God. Amen. Kaya directly, ipinatadal niya ito sa kanyang mga alagad, lalo na ang kanyang mga propeta. So, I will build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Anong gates? Kapangyarihan ng demonyo o kaaway. At hindi ito makakahadlang. Kaya ang iglesyang ito, kahit anong gagawin ng demonyo, ay hindi niya ito masisira. What? Because we are founded and the foundation in the rock foundation. Amen? And that foundation is the revelation na hindi naunawaan ng maraming mga kapwa nating mga Kristiyano. Kaya pumupunta tayo sa mission, pag tinanong mo, wala silang sagot. Simpleng tanong. Hindi nila masagot. Why? Because they relied on their theological basis. Theology. At sabi dito, and I will give also unto thee the case of the kingdom of heaven. Alam niyo may mga susi sa langit. Naalala niyo, sino nakasama doon sa Bicol? May babae na tumayo, anak ni pastor. Hawakan niyo susi niyo. Sabi ko, wala namang susi yung kamay nun Hawakan yung susi niyo dahil may susi. At panampalatayanan niyo na ang susi na yan ay makapagbubukas ng pagpapala, makapagpagaling lahat ng mga pangailangan mo doon sa susi. Wala nang susi. Anong susi? It is your faith. Hallelujah. Pag wala kang faith, wala ka talagang susi. Right. At wala kang mabubuksang pagpapala, kagalingan, kalakasan, galing sa Diyos. Why? Because you lost your faith. Kailan na nawala ang ating mga susi? Nung inagaw ni Satanas ang mga susi sa kamay ni Adan. That's why yung anak ng Diyos, kinakailangan niyang mamatay, at sa pamagitan ng kanyang kamatayan, bababa siya saan? Sa impyerno. At sabi ni Brother Barnum, pagbukas ng demonyo ng pintuan sa impyerno, hinadyakan niya. At tinutukan niya, susi, bigay mo. Amen. Yan ang sabi ng prophet. Because inagaw niya ang karapatan at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Adan sa pamagitan ng pagkain ng bayabas. Ano? Sa apple? Hindi na tira. Bunga daw ng puno ng karunungan ng mabuti at masama. Kaya nung kinain nila, nabuksan ang kanilang kaisipan at nakita nila ang kanilang kahubaran. Napuko sila sa kahubaran. Nakalimutan nila ang susi at ang pangalan natin. Kaya si Satanas, ang dali-dali niya itong ninakaw at dinala sa kanyang kariyan for so many years. Bumaba ang anak ng Diyos sa kanyang tao at sa kanyang kamatayan sa krus ay pagkamatay niya, bumaba siya doon for 3 days, nagpakita siya sa dati niyang mga kasama sa langit. Sabi niya, ako ito. Nasa loob lang ako ng katawan. Pero ako ito, yung dati niyong boss sa langit. Sino si Christ? He is the Lord of hosts. Siya yung pinakapinuno ng hukbo ng langit. At siya din na nakikita na sinasamba ng mga anghel.
Kaya ayaw siya tingnan ni Satanas eh. Ang sinabi ni Jesus, sambahin mo, Panginoon Diyos, lumayas. Why? Because ayaw niya sambahin ang Diyos na sa loob ng tao. Kaya galit si Satanas sa atin eh. Diba? Pero binigay din sa atin ng Diyos ang kapangyarihan, diba? Hallelujah. I have given you authority to trample on snakes Amen. and scorpions Hallelujah. and to cast out all the powers of the enemy. Kaya tinan mo yung biyak na yung kasisipa ni Brother Bill. Diba? Nakakahawa. Pag tumadyak na yan, ang kaiwayan ito. Glory. Why? Because galit na galit siya sa demonyo. Diyos, papuri. Hallelujah. Hallelujah. Kaya the same manner, ang ating Panginoon, ganun din. Sinigawan niya yung doorkeeper doon. Bigay mo sa akin susi. Dahil bibigay ko ito sa aking mga anak at sa aking nobya. Hallelujah. Amen? So yung nobya ni Kristo dito. Yeah. Sa natin yung Diyos ng glory. Glory to God. Anong gamit ng susi? Sabi niya, the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Amen. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Anong tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Amen. Sinabi mo, ikaw, espiritu ng kahirapan, ikay aking tinatalian sa pangalan ni Jesus. Dali-dali naman ang mga anghel, tinatalian. Alin ang tinatalian? Yung mga anghel na siyang dahilan bakit ka naging mahirap. Amen. Because everything in us are spirits. Amen? Amen. Kaya, may kapangyarihan tayo. Amen. Amen. Ginamit nyo na. Amen. Parang malungkot ah. Bakit yung iba, luan pa rin. Next. Hallelujah. So, punta tayo sa meaning ng church. Church means, in Greek word, ecclesia. Ecclesia. Pag sinabi natin ecclesia, it doesn't mean it is a building. Ecclesia means people, organismo, na kung saan may buhay. Ang church o ang iglesia ng Diyos ay buhay. Mga tinawag, palabas. Saan tinawag? Sa sistema ng mundo. Because we are under the system of this world. Right. Ang tagal natin nag-aaral ng college. Ang tagal natin nakaabot sa college. Tapos may masteral pa. Tapos may doctorate pa. Di ba ba? The more education that you have, the more na nakatali ka sa sistema ng mundo. Amen? May pa wala aral eh. Tama pa ba? Mostly, sila ay ginagamit ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi lahat, kahit na professional ay ginagamit din ng Diyos. Pero tunay, yung mga tao na, di ba, ano pinakamahirap na trabaho sa lahat? Abogado. Di ba? Yung baliko, tinutuwid. Very good. Pero dahil sa pera, yung tuwid, binabaliko. Kaya para lang itama kahit na mali. Sa Biblia, ang mali ay mali. Hallelujah. Hindi mo na mababago yan. Maliban na magpabago ka. So, sabi dito, people who are called by the name of the Lord. Hindi tayo tinawag ng reliyon. Kaya pag sinabing sa inyong biodata, nakalagay daw religion. Ano yung susulat mo? Born again? Catholic? Baptist? That is all religion. Ano yung sulat natin? Biblical Christian. Amen? Maganda na yung malinaw. Amen. Kasi maraming nagsusulat Kristiyano. Anong klaseng Kristiyano? Why? Because Christianity of today is far different doon sa Kristiyano noon.
Ang mga Kristiyano noon nagtatago. Ang mga Kristiyano noon takot lumantad. Bakit? Pinapatay sila ng reliyon. Amen? And they are very much passionate sa kanilang samahan na kahit nakataya ang buhay, Amen. doon Hallelujah. sila sa mga kuweba, doon sila sa mga bundok, sa mga tagong lugar. Why? Because hinahunting sila. Nino? Ng mga Katoliko. Ng mga pagano. Hallelujah. During that time, sa atin, diba? So, mahirap. Mahirap maging Kristiyano ngayon. Why? Because it's all about flesh. Kunting alimuong lang ng madilim na ulap, parang uulan, hindi na ako mag-church. Ang layo-layo, ayaw kong lumakad. Alam niyo mga dumakad ng araw, 2 days ang nilalakad para nang makarating sa simbahan. May baon na po sila. May buhay na sila manok na ialay kasi wala naman silang pera. Ang tithes and offering nila, mga gulay, mga hayop na kanilang alaga, pero pag uwi nila, umaawit sila sa Panginoon. Why? Because they were true Christians. Hallelujah. Kaya sa atin, lumagpas ng 12, iba ng tingin sa akin. Parang fried chicken na eh. Hindi naman, Pastor. Kaya talagang hinahabaan ko talaga eh. Tama. Para lumabas yung enigma nyo. Tama. Hallelujah. Yung iba kumakain ng luto. Kapag gutom na, parang kakain ng hilaw. Joke lang. Alam niyo naman na mahal. Alam ko naman na mahal niyo ako eh. Praise the Lord. So sa Church of, sabi dito, redeemed by His blood, foreknown and ordained before the foundation of the world. Tayo'y binili ng dugo, mga kapatid. Nino? Ng Panginoon. Tayo ay kinilala before the foundation of the world, kaya hindi siya nagkakamali sa atin. At tayo hindi lang kinilala, kundi binasbasan. Amen. Ikaw pastor ka, ikaw teacher ka, ikaw evangelist ka, ikaw pray. Lahat tayo may gamit sa iglesyang ito. Hintayin nyo lang ang inyong panahon. Amen. Sabi ng prophet, pag hindi ka pa oras na tinawag for the ministry, ano sabi? Leave your preaching. Kaya lagi ko sinasabi, magkaroon kayo ng devotion. At isusulat ko yan. Ha? Kaya sabi ni Sister Rapping, sabi ko kay Sister Rapping, sis, ikaw naman magturo, buti na lang may devotion ako. Amen. Di ba ba? Amen. Bubuksan niya na, ang dami. Why? Because masipag siya mag-devotion. Amen. Hallelujah. At sa panahon na kakailanganin ang salita ng Diyos, may papakain siya. Right. Kayo, tayo. Are you ready to the challenge? May baon ba kayo? Amen. Salamat sa 10. Yung iba, Pastor, nasusunod na ako ah. 10. Hallelujah. Ako po nasanay sa biglaan. Bigla ka na lang kakalabitin. Kaya nanginginig ako nung araw. 200 na tao, ang kaharap mo, mabibigla ka eh. Kaya boses mo, nanginginig eh. Pero nung masanay, kahit saan tayo pupunta ngayon. Amen. Hallelujah. The Church of God means sa Corinthians chapter 1 verse 2, ang Church of God ay mga tao, mga binili ng dugo, mga pinili, bago pa nilikha ang sanlibutan. At may Church of God saan? Sa Biblia makikita natin sa Corinto, sa Colosas, sa Thessalonica, sa Galacia,
Saan pa? On the seven church ages at marami pang mga iglesia na tinawag na iglesia ng Diyos. Where the people composed of having a divine knowledge, taglay nila ang kapahayagan ng Diyos. Kasi wala pang denominasyon ng araw. At ang reliyon na kalaban nila ay ang mga Pariseo hanggang sa dumating ang Katolisismo. And having a remarkable passion in Christ and His words, and ready to give his life to Jesus as his Lord and Savior of his life. The Jew first, and then the Gentiles. Di ba ba? Nauna muna ang mga Hudyo. Pero dahil marami tinanggihan nila ang kanilang Messiah, kaya ginamit ng Diyos si Pablo para abutin tayo. Now, next. Punta tayo sa founder of the church. Our church was founded by Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Yan. At ang unang bunga nito ay ang 120 na bagong at sila nakaranas ng born-again experience sa pamagitan ng outpouring ng Holy Spirit. So if we believe that the founder of this church is the Holy Spirit, dapat yung tatak natin ay Holy Spirit. Amen? Amen. So, pagkatapos nun, ay narinig sa kanila ang iba't ibang lingwahe na ipinasabi ng banal na Espiritu sa kanila, 17 languages. Pero lahat sila ay taga Galilea. They were Jews. Pero sinasalita nilang salita ng Parisians, Medes, alam niyo Medes, Iran, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, in Judea, Cappadocia, Pontus, Asia. Oh, may Pilipino doon. Asia eh. Huh? Regla, Pamphylia, in Egypt and parts in Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Greeks and Arabians. Sino ang leader nila? Si Pedro. Tingnan niyo si Pedro Si Pedro, ang characteristic ni Pedro ay exhibitionist. Alam niyo exhibitionist? Bida-bidahan. Pero may mabuti naman, bunga. Kaya nang lumakad ang Panginoon, walang nag-challenge sa Lord, kundi si Pedro lang. Lord, gusto kong makaparoon sa iyo. Diba? Tapak ni Pedro. Kasi gusto niya maranasan si Kristo. Amen. Kaya nakalakad siya. Step, no. Step, no. Pero nung dumating ang malaking alon to test him, nung nakatuon ang kanyang paningin kay Jesus, nakakalakad siya. Pero nung ibaling niya ang kanyang mata sa alon, lumubog siya. Nawala yung balance sa Diyos. That is how we walk, brothers and sisters. Do you believe in Jesus? Sabi ng Bible, look unto Jesus. Ano daw? Our author and perfecter of our faith. Kaya huwag mong alisin ang paningin mo kay Jesus. At ibaling ang iyong pananampalataya na mayroon siyang kakayanan, kaya siya dapat mong pagkatiwalaan, huwag kang tumingin sa problema. That's why palagi tayong ginugupo ng problema. Alam niyo, another word for gupo? Wrestling. Diba? Ginujudo tayo ng problema. Tama. Why? Because napakahina mo sa iyong pananampalataya. Every week, tinitira ka ng kaaway, iiyak-iyak ka, lulugo-lugo ka, tapos minsan di ka na makita sa church. Why? Because talunan ka. Amen? Amen. Ano na ang gagawin? Look unto Jesus and walk unto Jesus. At minsan, nakalimot tayo. That's why our faith move us. At ito po yung nagiging kapalaran natin. Lagi na lang sinasampal ka ng kaaway, lagi na lang binubugbog ka,
Kailan ka pa makapagpahinga sa bugbog na kaaway? Ano gagawin mo? Punta ka, mag-fasting ka. Dito sa church, gumulong ka mula rito hanggang doon. Amen. Hanapin mo ang presensya ng Diyos, nandito siya. Amen. Hallelujah. Kaya lagi ako dito eh. Ang sarap makaniig ang Diyos. Yung nag-iisa ka lang na pwede kang sumigaw, pwede kang umawit ng malakas, kung naiya ka sa boses mo, buksan mo yung radyo. Yes. Ang malaga, nagpupuri ka sa Panginoon, sabayan mo. Maya pag-alis mo, may isang damakmak na bigat na nawala sa iyo. And God will guide you over and throughout. Kaya pag dumating yung kaaway, oops, diyan ka lang. Huwag ako. Iba na lang. Wag ako. Why? Because I am the Son of God. Lagi niyo ba sinasabi, kapag may problema, hoy, Satanas, anak ako ng Diyos. Lord, anak mo ko. Di po ba? Say it. Dahil ano sabi? Binigyan tayo ng Espiritu na nagsasabi, Abba, Father. Binigyan tayo ng karapatan na tayo ay kilalanin niyang anak because the begotten Son is within us, the Holy Spirit. Kaya huwag na tayong pahina-hina. It's all about war. Diba? Hanggang ngayon, di matapos-tapos ang giyera sa Ukraine at saka sa Russia. Kasi pareho lang naman sila. Hallelujah. Kaya tayo, hindi tayo dapat makipagtagisan kay Satanas. Talunan na siya 2,000 years ago. Ipaalala mo sa kanya, Satan, you're already been convicted 2,000 years ago in the cross of Calvary. I am the Son of God. I am the daughter of God. Touch me not. Amen? Huwag mo akong salingin. I have my angels within me. I have my belief in my faith in God. There's no use. You have no part on me anymore. Sinuko ko na ang aking kahinaan sa aking Diyos na buhay. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Hindi yung pagtingin ng problema na naman. Wala ka pang ginawa, iiyak ka na. Why? Because, where is your faith? Hallelujah. Ang tunay na Iglesia ni Cristo hindi natitinag. Ano sabi? Even the gates of hell cannot be prevailed. Hallelujah. So next. Yan. Ito yung mga karakteristik ng original church. Pagkatapos nila mapuspos ng Espiritu Santo, yung bilang apoy, yan ang Holy Spirit. Amen. Kaya, ang karakteristik ng original church kailangan makita sa huling kapanahunan. Hallelujah. Kung anong itinanim, siya din aanihin sa atin. Amen. 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 Tingnan natin na. Spirit-filled. Puspos ba tayo? Lord. Tanong ko lang yun Pangalawa, justified and baptized in the name of Jesus. Tayo yan? Amen. Amen. Lakas ng amen Believers of Christ and an apostolic faith in doctrine. Tayo din yan. Amen. Amen. Growing daily in the Word of God and in the fellowship and prayers. Tayo pa rin ba yun? Amen. Isang verse. Amen. Yun. May verse ba? Ano sabi? Growing. Hindi bansot. Growing daily. Araw-araw lumalago. Amen. In the Word of God. Paano ka lumago?
kung wala ka namang dalang salita ng Diyos? Ha? Makasama kaya sa rapture? Ito yung criteria. May prayer ka ba? Anong oras? Ilang beses? Amen? Baka busy ka. Nakakaya naman. Manifestation of the power and the signs and wonders. Manifestation, ibig sabihin, nangyayari sa buhay mo. Pag sinabi mo, ikaw sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Lumalayas. Hindi yung sasabihin ng demonyo, ikaw lalayas. Kilala po tayo ng demonyo, mga kapatid. Kasi dati siya sa atin. Alam niya ang kiliti mo, alam niya kung saan ang kainaan mo, doon siya papasok. At hindi yan, di ba, parang plema. Kahit ganyan mo, ayaw matanggal. Minom ka na ng pumukulong tubig, ayaw matunaw. Kasi kumakapit, sabi niya, akin to eh. Akin tong lugar eh. Akin yung puso mo. Sabi naman ng isa doon sa taas, akin yung isip niya. Ate. Nagkakausaba sila. Yung pitong, kasalanan sa loob ng tao. Hallelujah. Yan yung may stronghold. Oh, may kapangyarihan ka ba sa demonyo? Amen ha? Amen. Authority and power in Jesus' name. Yan. Yan ang characteristic na makita sa ating panahon. Na kung wala ito, hindi tayo karapat-dapat na ma-rapture. Because hindi tayo totoo. Iglesia ni Cristo. Next. So ito yung structure ng Iglesia ng Diyos. Ang founder, Holy Spirit, ang tagapangasiwa, no? Siya ang ulo ng Iglesia, si Jesus Christ. At ito tayo, nobya ni Cristo, na binili ng kanyang dugo, at sabi doon, minsan lang tayo binili, pero forever tayong pinatawad. Kaya hindi tayo nagkakasala. Sabi ng Biblia, sabi ni John, nagkakamali na lang. At inilagay niya ang 5 tupi ng ministry ng Holy Spirit. Ano yan? Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. What is the purpose of this fivefold ministry? Sabi doon, the purpose of this fivefold ministry is to perfect the church. Kaya sa church mo na ito, mayroong evangelista, mayroong propeta, mayroong missionary, apostles, missionary, pastors, and teachers. Amen. Napiperfect tayo? Hallelujah. Pwede? Pwede. Kaya isa-isahin natin, pastor is the overseer. Pag sinabi natin overseer, tagapangasiwa ng lokal na iglesia ng ating Panginoon. Nagmamanage ng kaloob. Kaya ang pastor, ang gagawin niya, titingnan niya sino kaya karapat-dapat. Tapos ipag-pray niya, Lord, bigay mo sa akin yung pangalan. Yung divine revelation kung sino po dito. Diba sa kanila, nung nawala si Judas, sino ang kapalit? Si Matias. Si Matatias. Brother Matias. Matatias. At pumili sila ng 7 pang pospos sa Espiritu Santo ng mga kalalakihan para mga siwa ng church. Amen. Amen. Kaya meron tayong mga tinatawag na, ano tawag ka? Deacons. And nagkakatiwalaan. Pangalawa, anong trabaho ng prophet? Visionary. Lagi yan nakakita ng mga bagay na in advance. Meron tayo dito, mga lagi na nananaginip, na nagkakatotoo.
nakatanggap ng mga mensahe, advanced projection of things to come. Number 3, teacher. May teacher ba dito? Amen. To educate, to give wisdom, knowledge, and understanding sa mga nagnanais na matuto sa salita ng Diyos. Yeah. May teachers na education sa academic, may teacher naman para sa spiritual. Amen. Amen. Kaya usually, ginagamit ang teacher na profession ay magaling sila. Dapat magturo din sa spiritual. Amen. Because that is the highest standard of teaching ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Next. So Jesus Christ is the head of the church. Siya yung CEO. Ephesians 5:25-27, basahin ninyo. So ang pang-apat ay apostle. Ang mga missionary, the highest calling is being a missionary. Amen? Bakit mataas siya? Kasi siya'y pumupunta sa mga lugar. Iniaalay niya ang kanyang buhay. Pupunta siya, papasok siya sa teritoryo ng kaaway. Pupunta siya sa ng Bicol, di ba? Mayroong territorial spirit. Pupunta siya ng Bicol, kung sino to? Sabi ng mga demonyo, may dumating. Mga missionary daw sila. At we invade their territory. Amen. Kaya malaki po ang gampanin ng misyonaryo. No? Pwede kayong hadlangan ng kaaway doon, o di kaya ay pahiyain kayo dahil teritoryo nila yun. Pero salamat naman dahil hindi lang tayo nag-iisa lumakad. Laksa-laksang anghel ang kasama natin. Hallelujah! At bukod pa doon, tagline natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Why? Because sabi ng Bible, we are more than conqueror. Hallelujah! Hallelujah! So, number 5, evangelist. May evangelista ba tayo? May lalaki, may babae. No? The way na pagbukas ng kanilang mga bibig at sila'y nangangaral, nadadala ka agad ang tao. Gusto mo mag-Bible study tayo? Oo. Sister Glenda, nakakatuwa. So ginagamit siya in a very simple way. Kausapin mo lang yung tao, but it is your gift. Maya-maya, natatangay mo na. Maaagaw mo na siya sa dilim. Amen? Ano trabaho ng evangelista? Para mangingisda po yun. Nagsasaboy ng net, lambat. Pagkatapos, ang evangelista, ang kanya lahat na nakuha, dadalhin niya sa pastor. At ang pastor ngayon ang magtuturo sa kanila. So ano sabi? Purpose of fivefold ministry for equipping the saints. Pag sinabing equipping, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, pupunta ka ng giyera. Sundalo ka. Anong ilalagay mo sa katawan mo? Pupunta ka sa giyera. In full battle gear. May armas, may bala na bakarami. Maraming granada, marami kung ano-ano mga patutok. At pagkatapos, ay pupunta ka na because you are now equipped. Hallelujah. Pero siguraduhin marunong kang pumutok. Kahit may Biblia ka, hindi ka na marunong mangaral, abay umuwi ka na lang. Pahiyain mo lang mga kasama mo. Kaya sa mission, mga kapatid, gawin natin itong, kaya tinitrain natin, may mga kabataan na tayo nakasama. Kung gusto nyo po, mga sumasama sa misyon, kailangan umattend din kayo sa ating pong Sabado na klase. Kasi doon, tinuturo natin ang salvation, darating ang araw na magbahay-bahay tayo. Amen? Kaya, anong gagawin sa misyon? Anong dadalhin sa misyon? Anong dapat isuot sa misyon? So lahat yan, spiritual. For the work of the ministry, for the edifying. Ano edifying? Palakasin
ang katawan ni Kristo. Saan ang katawan ni Kristo? Tayo. Till we all come in unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Lahat tayo hindi pa pantay ang kaunawaan. Darating ang araw na pagkaisahan tayo in the unity of faith, pari-pariho na ang ating pananampalataya. Lord. At buo ng ating pananampalataya, magkaroon tayo ng tunay na unawa sa anak ng Diyos. Kilala na natin ang anak ng Diyos, di ba? Amen. Hallelujah. At tayo ay maging perfectong tao na in the measure of the stature. Pag sinabi in the measure of the stature of the fullness of Christ, pasok yung Romans 8:29-31, na maging kawangis na tayo ni Kristo. Pag sinabing kawangis, yung pananalita mo, yung kilos mo, yung pananamit mo, yung pag-iisip mo, kagaya ni Kristo pag-isip. Because we have one mind in Christ. Amen? Amen. Okay, next. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Nasa loob tayo ng isang malaking bahay. Amen? Pero sabi ni Pablo, but in the great house, which is the church, there are not only vessels of gold and of silver, pero may kahoy daw. Pag sinabing kahoy, ito yung pananampalataya mo, ito yung iyong value. May kahoy, may lupa. Iba may karangalan, iba ay walang karangalan. Kaya hindi po lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Right. Kasi iba ginto, iba silver, pilak, pero may kahoy. Masusunod ng kahoy, aapakan ng lupa. Iba may karangalan, iba ay walang karangalan. Sana, I pray to God na wala ditong kahoy, wala ditong lupa, lahat tayo may karangalan sa Diyos. Hallelujah. Dahil nakakalungkot isipin na kapag simba ka lang ng simba, sayang yung shampoo mo araw-araw, ay sa linggo-linggo, pabango mo, pampaganda mo, mapunta ka lang pala sa impyerno. Amen? Amen. Ano sabi ni Pedro? Make your calling and election sure. Right. Habang buhay ka, siguraduhin mo na. Huwag ka lang mag-assumption. Huwag ka lang pretending. Dahil may CCTV sa langit na nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya your value as a Christian, lahat yan mababasa ng Diyos. Kaya pagdating ng separation time, luluha ka man ng dugo, maiiwan ka talaga sa rapture. There's no turning back. Right. Hallelujah. So, you have to live with honor in Christ. Next. Yan. How Jesus loved the church. Paano binahal tayo ng Diyos? Ephesians chapter 5, 23-25, sabi niya, ang asawang lalaki ay ulo ng asawang babae. Maging si Kristo ay ulo ng iglesia at siya ay pagligtas ng katawan. He is our Savior. Therefore, as the church is subject unto Christ. We are subject. Pag sinabing subject, ay nunod tayo kay Kristo. Amen. Sumunod tayo kay Kristo. Magpasakop tayo kay Kristo. Why? Because we are subjected to Him. So let the church, the wives be their own husband in everything. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Diba? Pag mahal mo yung asawa mo, ang tawag niya ay kabiyak. At handa kang ibigay ang buhay mo sa kanya kahit may sumpaan, di ba? Sa kasal, sa hirap at ginawa.
sa sakit at Karamdaman. Inubig lang yun. galing, ang galing, ang galing. Nagpapahalata. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Amen? Kasama ni... Ano sa dulo? Tell death. Do us part. Eh, ang uso ngayon. Tell death, do we part. Nakakasalang, wala na. Tuwalay na. Walay na. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from dead, that in all things he might have preeminence. Lahat, si Kristo ay may kadakilaan sa lahat ng sulok ng iglesyang ito. Dahil pag-aari niya ito. Amen. Kaya kayo, hindi ko kayo tupa. Sabi niya kay Pablo, ay kay Pedro, pakainin mo ang aking tupa. Amen. Kaya ako lamang ay nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay, upang ang aking buhay ay pangalagaan kayo. Hindi naman tayo magkano-ano. The same man sa pag-asawa. O kuha ang lalaki ng asawa, di naman niya kano-ano, pakakainin niya, ibabahay niya. Ewan ko ba? Amen. Yun ay type and shadow ng ginagawa ng Kristo sa atin. Hallelujah. That's why, kahit tayo hindi natin siya kilala, pero nangako siya na pangalagaan niya tayo, then, sunod tayo. Why? Because He is God. Amen. Kung naniniwala ka nga sa tao, bakit hindi sa Diyos? Hallelujah. Kaya tayo ay sakop lahat ni Kristo na. Amen. Hallelujah. Okay? Now, punta tayo sa denomination o denominational system of religion. Ano pagkakaiba natin sa denominasyon? Punta tayo. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Anong philosophy? Kaisipan ng tao. Filosofiya. Deceit, walang kabuluhang pagdaraya, pagsunod sa tradisyon ng tao at ng sistema ng mundo nito na hindi kay Kristo. Eh, pastor, isa lang naman yung ating Bible. Kristo din, Jesus din ang pinapangaral. Yes. But what's the difference? The difference is, may plano sila na i-dominate kayo. What is domination? Domination ay sakupin. Amen. Kaya ang Pilipinas, 1521, sinakop tayo ng mga Kastila hanggang ngayon. Namatay ang magulang ko, Katoliko, hindi alam ang katotohanan. Pero sa habag ng Diyos, tinawag ako na bunga nila. Dahil totoo ang kanilang pagsamba sa Diyos because they believe na ang turo, tama, yun pala na daya. Sa habag ng Panginoon, tinawag kami ng aking kapatid, Kristiyano din siya, pero hindi siya kagaya ko. Pero salamat sa Diyos, hindi nawala ng kabuluhan ang pagsisikap ng aking mga magulang. Dahil mayroong isang itinayo ang Diyos sa aming angkan. Amen. Para magdala ng mabuting balita. Yung totoo. Hallelujah. So when we speak of denomination, nandito lahat sila. Diyan ang Catholic, Protestant, Evangelical, Liturgical, Pentecostal, One Body Church. Saan sila nakabase? Sa Bible din, di ba? Pero, ang kanilang statement or declaration of faith, namumulot lang. Born again. Amin to, Iglesia ni Cristo. Amin to. Nakasulat naman eh. Church of Christ. Amin din to. Ano pa? Pentecostal. Amin din to. Kaya naglagay sila ng kulungan. Dati buo.
Pero nung dumating ang denominational spirit sa panahon ng unang iglesia, sa panahon ni Pablo, nagkaroon ng sinagoga si Satanas. Dati buo sila, di ba? Acts 2. For 20 years, naging isang iglesia. The original church ay united in one spirit, one body, one Lord, one God. Dito sa Pinugay, may body of Christ ba? Mayroon. Pero ang body nila, trillion. Nagkakaisa lang sila sa layunin na makatao o ano pa man layunin, pero sa doktrina, nag-aaway-away sila. Why? Because hindi sila iisa ang kaisipan. Iba, dito oneness, dito two-ness, dito three-ness. Ano kasunod? Nakakainis. Pero magkakaibigan sila. Pero pagtalikod ng isa, wala talagang alam to. Nakainis na lang. Nakainis talaga. Kasi nakangiti pagkaharap, pagkatalikod, sasaksakin ka sa likod. That is denomination. At ang kanilang source ay ang ano? Kita natin dyan. Next. Yan. Denomination, a religious organization whose congregation are united in their adherence to its belief and practice. Ang denomination ay organization ng tao. Kaya tawag nila sa kanilang mga converts ay member. Sa atin, walang membership. Amen po ba? Amen. Lahat tayo anak ng Diyos. Walang miyembro. Kapag hindi ka nakapagbigay ng 2 linggo, titiwalag ka. Because they were organized. Hindi sila makakatakbo kung walang pera. Hindi sila makakapagpalawak ng kanilang empire kung walang pera. Tingnan niyo, napapansin niyo, 4 years pa lang tayo lumalago na. May pera-pera ba? Wala. Why? Because lahat tayo isang pananampalataya. Hallelujah. Lahat tayo ay isa lang ang Panginoon. So, saan sila kumukuha? Theological College. Kaya kailangan mag-aaral kayo, mga pastor, mag-aaral kayo. Ako nga, pinapaaral pa. Pero nagtuturo na rin. Salamat sa Diyos. Dahil naipasok ko ang anti-message. 3 linggo na yata ako absent. Hallelujah. So, theological knowledge. What is meant by theological? Theology. What is theology? Kahapon? Ngayon. Study of God. Kaya theology is an attempt of man to interpret the Word of God. Attempt. Ano bang attempt? Subok. Try ko lang baka ito tama. Walang revelation. Dahil ang Diyos lamang ang makapagpapaliwanag ng kanyang salita. And that by through Holy Spirit. Hindi kaya ng tao may paliwanag ang salita ng Diyos. Kaya ang nangyayari, ano sabi ni Jesus nung buhay siya? Mag-ingat kayo sa libadora ng mga Pariseo. Anong libadora? Pampaalsa. Mga turo na pinaalsa. May pride. Kasama ang pride doon. Alam mo yung taong aral? Nako, parang hindi mabali yung kanyang liig. Lagi nakatingin yun. Masyado pa yung damit. Hindi mo na siya makorek. Hindi mo siya masabihan ng mali. Pag tumingin sa tao, mula ulo ka pa, aral ka ba? Nag-aral ka ba? Bakit mo ako pinakorek? Nag-aral ka ba? Ganun mga mayayabang. Why? Because nag-aral ng theology. Hindi ko sinasabi lahat Meron naman talagang mapagpakumbaba, but most of them
lalo na sa kakilala kong mga reliyon. Mahalaga sa kanila, di ba? Nagtanong nga sa akin sa telepono. Di ba? Tanay Sally. Ano na po natapos mo? Grabe. Akala ko, academic. Yung pala ang ano niya, tinatapusan ka ba? Grabe. Amen? Oh, sige. Pag-usapan niya natin Godhead. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Yeso Kristo? Pag wala nang may sagot, kulto ka! Huwag niyo itong kausapin, kulto yan. Grabe. Tapos ibalita sa kanilang organisasyon. Meron doon sa marketing mo, may kulto doon. See? Nilait yung kulto, yung taong tama, pero para matakpan ang kanilang kamalian. Hayaan mo na sila. So they were founded by theological knowledge, philosophy, traditions. At tingnan nyo, naratan nyo, ang denomination, doktrina ng Godhead galing sa Katoliko. Pasko ng Katoliko, may Pasko din sila. Valentine's Day, may Valentine's Day din sila. Ano pa ang tradisyon ng Katoliko? Sinusunod nila. Why? Because the umbrella organization ang nakapayong po sa mga denominational at nagpipinance ng kanilang ministry ay ang Vatican. Lalo na ang Baptist. Hallelujah. So, punta tayo sa atin. God. Church. Matthew 16, upon this rock, upon this revelation, I will build my church. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen. Yan ang bato. Kaya kilala natin si Jesus, kilala natin si Kristo, kilala natin si Yeso Kristo. At kilala natin ang Holy Spirit. Sa Bicol, nagtanong ako, what is Holy Spirit? At nagkaroon ng 3 minutong katahimikan. See, hindi nila alam what is Holy Spirit. Mga pastor rin, ha? Because we have the revelation. Tagal-tagal ko na binabasa nung ako ay nasa denominasyon. Hindi ko rin alam noon ang Holy Spirit. Akala ko another power, another matatawag nating ibang kapangyarihan. Sila din pala yan. John 14:23, kung mamahalin mo ako, mamahalin kayo ng Ama, ako at ang Ama ay manirahan sa Amen. That is Holy Spirit. So hindi isa, kundi dalawa. The same manner, Christ is in Jesus. Kaya nung makita ni Pedro, sino ako? Nung tinignan niya with the revelation, ikaw ang Kristo, ang anak ng kataas-taas ng Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kang nangyayari. Okay? Sila lang ang nakakalam. Anong source natin? Anong lakas natin? Holy Spirit! Amen. Eh bakit kayo lalamyanan niya? Bakit kayo, di pa ba? At huwag nating pahiyain ang banal na Espiritu sa buhay natin. Because nakikita niya tayo araw-araw. Next. Hallelujah. Wala tayo kay Jesus. Pinadala siya para alagaan ang tupa. Sabi niya, Jesus is the shepherd of his flock. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ang mga pastor sa ngayon, na-graduate ng Bible school, mostly, hindi ko sinasabi lahat, wala silang, lalo na sa malalaking iglesia, lalo na Koreano, wala silang pakialam sa tupa. Kung ano man yung binibigay ng Koreano, sige, ito, pagkain nyo. Hindi sila nag-aaral ng katotohanan. Kita nyo yung turo ng mga Koreans, di ba? Pinag-aralan din natin.
Tama sana si Master Cho Jesus is the Christ. Kaya umanga ako doon. Pero bigla na lang. Triune God. Uy. Ika muna. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. See? Magugulat ka God the Father, God the... So, tatlo. Huwag mong sabihin, isang Diyos, tatlong persona, anong gawa niya? Bigyan mo ako ng talata, sana yung Diyos nung siya Ama, nung siya Anak, at nung siya Espiritu Santo. Naniniwala ako na mayroong tatlong Diyos. Amen? Isa lang Diyos na gumagawa sa dispensasyon bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo. Ngayon, sa atin, ano ang anyo ng Diyos? Espiritu. At hindi lang Espiritu, kundi bumalik siya sa salita. Kaya kung ang Biblia mo walang Espiritu, sa tabi mo, nagbabasa ka lang ng telenovela, ay ng nobela. Amen? Nagbabasa ka lang ng libro na walang buhay. But make it sure that your Bible has the breath of God. And that breath is the Holy Spirit that will teach you all things. That's why, nakakalungkot, minsan, naiwan lang mga Bible dito. Isang linggo nandito. Dalawang linggo na nga ito Dalawang linggo hindi siya nagbabasa ng Bible. Huwag din natin ang pangalan. Kilala na rin yun. John 10:14, I am the good shepherd. I know my sheep and I know mine. Alam na yung Diyos sa kanyang tupa. Kapatid, kung ano man tingin mo sa sarili mo, pag nandito ka, taliwas yan sa akala mo sa sarili mo. Iba ang paningin ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Kaya ka nandito. Hallelujah. To him, the porter openeth. Anong porter? The Spirit openeth. And the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name and leadeth them out. Narinig niyo ba ang boses ng Diyos? Amen. Sige nga, anong boses? Garalgal o matinig o... Di ba ba? In still small voice. Di ba? Maraming boses sa mundo. Pero makikilala mo ang boses niya. Kung tunay ang puso mo sa Kanya. Amen? Kaya may mga pastor, yung sabi ng Panginoon sa akin Di ba? Next. And when he put it forth, his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for he knows his voice. Kaya sino nauna sa buhay natin? Si Satanas pa rin ba? O si Jesus? Si Jesus. It is the Holy Spirit. The one guide us. Ito yung tinatawag nating Psalms 23. Di ba? Prayer ni awit ni David. Next. Siya din ang pintuan ng mga tupa. Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Hindi siya, ang tao, hindi pwede dumaan sa bintana. Anong tawag niya doon? Nanakaw. Kaya, kailan dumaan ka kay Kristo. Yes. Dahil siya lang ang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoon sa Ama kundi dahil sa Kanya. Huwag kang lumaktaw. Huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan. Kailan dumaan ka sa tamang daan, hindi sa dating daan. Sa tamang daan. Amen? Next. Malapit na po tayo. Punta tayo sa local church. Ang local church ay pinamumunuan ng galing sa Diyos, binigay kay Kristo, binigay sa tao, at ang lalaki lamang ang may karapatan sa likod ng pulpitong ito. Amen. Amen. Pero hindi ibig sabihin na hindi makapagturo ang mga babae. Pwede. Sa mga kabataan, sa kapwa-kababaihan, at maging sa katandaan. Pero not in the authority given by God to men. Because
These are the type and shadow of the altar of God. Hallelujah. So ang babae rito ay church. Kaya ang unang church ay house church. Wala pang ganito. Nagbabahay-bahay sila, araw-araw sila nagkakatagpo, umaawit, nagpuputol-putol ng tinapay. The same thing na ginagawa natin. Araw-araw may Bible study. Amen. Kopya? Amen. Amen. Hallelujah. Minsan doble pa nga. No? Webes, doble-doble. Acts 2:46, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Did they eat their meat with gladness and singleness of heart. Lagi silang masaya. Diba? Diba? Pag masaya yung mga tupang, matataba. Yun. Oo daw. Nananaba kasi masaya eh. So, hindi yung paglalait ha. Ibig sabihin, enjoy natin ang ating ginagawa sa Panginoon. Kahit mahirap, di ba? Ay nagkakatakutan pa pag umakyat si na Sister Genevieve. Then sariwa pa yung mga natutumbang mga ano. Sabi ko eh, dito mapapatunayan kung sino talaga yung matapang. Salamat naman sa Diyos, hindi pa kami napunta ng nakaraan dahil sa kabisihan. Hallelujah. So, ganito sila noon. Next. Si anong pastor ng local church? One who serves the church in the ministry of preaching, teaching, pastoral care, manages the gifts and the development of their ears of heaven. Tingnan mo ang trabaho ng pastor. Sinangasiwaan niya ang kaloob at ang development ng mga tagapagmana ng langit. Diray mo yung trabaho ko. Kung ilan kayo, ganun din ang problema ko sa buhay ko. Kasi pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin. Kapag nawala isang tupa, nalulungkot ako. Why? Because hindi pa pwede hindi ka kasama. Amen. Pero kung ikaw na mismo ang nawala, magre-report na ako sa boss ko. Boss, siya na umalis eh. Bahala ka na po sa kanya. Amen. Amen. Pero hindi pa rin ako susuko sa panalangin. Amen. Hallelujah. Mahirap po ang maging burden bearer. Diba? Ano ang hayop na burden bearer? Yung kargo niya lahat ng bigat. Amen. Amen yun. Wala nung kami sa Pilipinas. Kalabaw, baka. Yun. Dito lang tayo sa lokal, huwag na tayo sa Arabia. Layo-layo na. Ayaw nun ah. So ano nabili ni Jesus? Kalabaw na lang pala. Nung bagong makyat si Jesus, habili niya kay Pedro? Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Feed my lambs. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Feed my sheep. Ikatlong pagkakataon, nalungkot na si Pablo. Ano ba naman ito? Mariyo lang ang tanong. Ang tanong, mahal mo ba ako? Feed my sheep. Bakit tatlo? Kasi sinisigurado ng ating Panginoon ang puso ni Pedro. Kaya sabi niya, Pedro, kapag na-born again ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kailan naganap? Acts 2:30. 1-4. Nung napuspos na sila. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata. Sino mga bata dito? Sino mga tagapagmana? Tayo. Kaya bata pa kayo sa pananampalataya. Kaya minsan nagagalusan, minsan nasasaktan, minsan nawawala, minsan pasaway, minsan kasi bata eh. Kaya habang bata pa, yung pastor ay, ano siya? Ang bata pa na tagapagmana, wala siyang pagkakaiba sa alipin.
Bagamat siya'y Panginoon ng lahat dahil wala pa siyang alam patungkol sa pangangasiwa ng trabaho ng Diyos. Amen? Datapwat na sa ilalim ng mga tagapag-ampon. Sino ang tagapag-ampon? Lokal na iglesia. At ng mga tagapangasiwa, pastor at tagapagturo hanggang sa panahong itinakda ng Ama. At pakakawalan na sila. Diba? Yung baby from toddler, from baby, simula na siyang tumaob, uupo, dadalus-dus na yan sa higaan, mga lubaybay na yan, hanggang siya ay maging malikot na. Usually, nahuhulog, nabubukulan. That is our Christian life. Amen? Amen. Yung bago ka pa lang, talagang loves na love mo si Lord. Tapos, nung tumagal-tagal, tinatamad ka na ngayon. Inihila ka na lang, matating ka na, halika na. Hanggang sa dumating na lubos ka nang natututo o matured ka na, pakakawalan ka na ng nanay, unti-unti ka nang lumakad sa sarili mo. Amen? Ganon din po ang pagtuturo dito sa church. Kaya mayroon na tayo ngayon mga pastors, mayroon tayong teachers. Why? Because sila din ay pinangangasiwaan ng mga tagapagturo. Next. Ano naman ang honor ng mga pastor at mga elders? Mga katanda sa iglesia. Sabi doon, let the elders that rule will be counted worthy of double honor. Double honor. May isa tayong kapatid. Maganda din naman ang kanyang mungkahi. Dapat ang pagkainan, kung ano ang ulam ng mga tupa, ulam din ng mga pastor. Pare-pareho, isa lang tayo. Amen. Maganda din naman yon. Pero sa tamang sa Biblia, ang mga pastors o ginagamit sa iglesia, kailangan they were worthy of double honor. Kasi mahirap ang kanilang gampanin. Mahirap ang kanilang gawain. Sila ay nagigising na madaling araw, iniiyak kayo sa Panginoon. Pinapag-fasting kayo. Pinagpupuyatan ng ipapangaral ng pastor. Hindi po ako nag-ano sa inyo. Pero trabaho po yan. Tanong nyo kay Pastor Berhil. Hindi po biro. Bago kayo suntupin ni Satanas, kami muna. Kami tagasalag. Okay? Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay iyong tularan ang kanilang pananampalataya. Kaya si Pablo, mayroon siyang Timothy. Bawat pastor may Timothy. Magsitalima kayo sa mga namimimuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Di pa ba? Una kaming nalulungkot kung ba't walang laman yung upuan. Di po ba? God provided the chairs because He knew na pupunuin niya yan. Pero dati may nakaupo dyan eh. Saan kaya sila? Ako na malungkot, yung pastor. Dahil parang nagkulang. Kaya, salute them that rule over you. Hindi ibig sabihin ka nakita niyo sa akin, sasaludo kayo. Respect. Dahil ang mga pastor minsan, hindi sila nirespeto sa bahay. Ang kanilang mismong mga mahal sa buhay, wala silang pakialam. Yan ang pinakamasaklap, pinakamalungkot na bahagi ng isang pastor. Masaya lang pagkaharap kayo. Pag-uwian na,
Parang, ayaw na umuwi. Sa church. Di ba? So, hindi nyo alam, no? May personal din cargo ang pastor. Kaya, dagdag pa kayo. Kaya masayang pastor, masaya kami. Kapag sa maliit lang na respeto at pagsunod, okay na sa amin. Amen! Hallelujah. Hallelujah. Tumawag na kayo ay madala sa langit. Next. Malapit na tayo. Support sa local church. Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Church. And prove me now herewith with the Lord of hosts, that will not open you the windows of heaven and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Ang tithes ba ay command o privilege? Command or privilege? It is a commandment, but it's also privilege. Privilegyo para kayo papalain. Pwede mo i-disregard ang command, pero sorry ka lang. Diba? I-apply natin ang tinatawag nating sowing and reaping. Sabi ni Pablo, kung ano yun, maliit ang itinanim, maliit ang anihin. That is, yun yung prinsipyo ng pagpapala. Kaya be wise. Kung hindi ko, and I will rebuke the devourer, demonyo, for your sake, and he shall not disturb the fruits of the ground. Yan. Mission, 2 Corinthians 9:6-8. Ang church natin po ay missionary church. So lagi kami, pasensya na kayo, humingi kami minsan ng tulong because we are a missionary. At ang sabi dito, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sa Tagalog, kung anong dami ang tinanim mo, hindi ng daming anihin mo, at nagbigay ka ayon sa ikaliligaya ng puso mo na walang kontra. Because God loveth the cheerful giver. Yes, next. Lapit na. Yan. So sa pagdating ni Pablo, doon na papasok ang spiritual na church. Anong purpose ng 7 church ages? Para kuliktangin ang lahat ng mga pinili ni Kristo at ipasok sa mystical body of Christ. When we speak of mystical body of Christ, kamukha ng isang babaeng ikakasal. Ito po yung church. At may gayak siyang ikakasal. Kasi sabi ni Pablo, ako'y jealous sa Tagalog. Naninibugo sa iyo na may makadiyos na paninibugo dahil ipaasawa ko kayo sa isa at ihaharap ko kayo bilang isang malinis na birhen kay Kristo. Amen. Kaya tawag sa atin bride. Amen. Hallelujah. We are a bride. We are a chaste virgin. Kaya unti-unti kang ginagayakan. Habang umaten ka sa church, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nilalagyan ka ng gaya. Hanggang sa kamakumpleto. At kumpleto ka na, perfect ka na, pwede ka nang hiharap sa kanyang Ama. Hallelujah. Malapit na mga kapatid. Next. Sabi, husband, love your wives even as Christ loved the church, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Kaya habang kayo nakikinig ng mga salita ng Diyos, habang kayo ay umattend sa mga Bible study, hinuhugasan kayo ng ating Panginoon. E kung araw-araw ka naka-attend sa Bible study, di ang linis-linis mo. Hallelujah. Lord. Upang iharap bilang isang matagumpay na iglesia na walang
batik, walang kulubot, o anumang bagay, at siya ay maging banal at walang dumi sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Excited na ba kayo umuwi? Good. Hallelujah. Next, last yan na ito. Nasa atin ba, paano natin patunayan na tayo ay tunay na church? Number 1, sa atin ang tamang baptismo. Amen. Hallelujah. Baptized in the name of God, in the name of Jesus Christ. Correct understanding of Godhead. Yes. Correct knowledge about one true God in Jesus Christ. Amen. John 17 verse 3. Pure word, walang halong libadura o kaisipan ng tao, kundi purong salita ng Diyos. Understanding of the divine revelation. Nakaunawa ng end-time message. Ready sa rapture? Ready na ba kayo? Lord. Perfect. Paano kayo naging perfect? Basahin niyo ang Hebrews 10:10. Minsan lang nagbuhis ng dugo ang Panginoon at ito ay forever kananyang pinatawad. Amen. Lord. Maliban na sasadyain mo. Hallelujah. Let us be glad and rejoice and give glory to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His church hath made herself ready. Ready na ba kayo, church? Amen. Parapakan natin ang Diyos na buhay. Yeah. Amen. Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Jesus is coming soon. Hallelujah. Okay, tayo tumayo lahat at tayo ay mawit. Magalak tayo mga kapatid. Ano mga oras at panahon sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Tayo ay makakaasa na alalahanin niya ang araw nito na kung saan ating dinideklara na si Jesus ay siyang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Amen. Let us sing that song, I will sing. Hallelujah, hallelujah. Claim it. Hallelujah. Declare it that we are the bride of Christ. Glory to God. Glory to God. God, and set we be.
siyang pinagkakatiwala mo sa iyong malit na lingkod. Lagi mo silang gabayan, Panginoon. Kausapin. Lagi mong ipaalala sa kanila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na nalalapit na ang iyong muling pagbabalik. At kailangan bitawan ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil napakahirap, sabi mo nga, Panginoon, nakakakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Kilala mo ang aming mga kapatid mula sa mga kabataan hanggang sa mga katandaan. Nakikilala mo ang aming lakad, ang aming isip, maging laman ang aming puso, Panginoon. Kung mayroon pa man sa aming kalagitnaan na may pagdududa sa iyong kapangyarihan, Lord, reach out that man or woman and bring out your divine anointing upon them, O God. With the power of the Holy Ghost, receive the anointing of the Holy Spirit. Kung mayroon man nanghihina dahil sa mga problema, sa mga pagsubok, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, pag-asa, upang manatili sila nakatayo sa gitna ng masalimot na mundo na aming ginagalawan, na may pag-asa, Panginoon, at kapangyarihan. Bigyan mo ng kapangyarihan ng kanilang mga dila upang ang iyong pangalan, sa iyong pangalan, ay magkakaroon sila, Panginoon, ng tibay ng kalooban at pananampalataya to destroy the works of the enemy. Hallelujah, hallelujah. Kung mayroon man dito, Panginoon, sakit at karamdaman, we rebuke that in Jesus' name. Dahil ang mga anak mo, Panginoon, ay ang iyong templo. Walang masasakitin na anak mo sa lugar na ito, Panginoon, na nakasakitan ng kahihiyan ni Satanas dahil sa sakit at karamdaman. Oh, hallelujah, hallelujah. Kung mayroon man, Panginoon, unbelief, in the mighty name of Jesus, let your Holy Spirit go behind him or her. At isasaysay mo ang mga bagay na hindi niya naunawaan. Buksan mo ang aming spiritual na kaisipan upang lahat ng iyong mga anak ay maging maalam to discern what is evil and what is good. Lord, hallelujah, pagkaisayin mo kami sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan mo kami ay magmamalikluhod, Panginoon, at umayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, Panginoon, at sa aming pag-alis sa lugar na ito, taglay namin ang kalakasan, ang pag-asa, ang pag-alakad, ang kasiyahan. Habang kami naghihintay sa iyo, pupunuin mo kami ng kapayapaan. At bigay mo sa amin ang mga pagpapala na hindi pa namin nararanasan. Dahil ito ang iyong pangako, Panginoon. Ilalahad mo sa amin ang, hallelujah, ang kayamanan ng mundong ito, Panginoon Diyos, upang magamit ng iyong mga anak, O Diyos, sa paghahanap ng iyong mga nobya sa dako paroon. Bless mo ang misyon, ang buong iglesia, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makatawid sa dagat na pula, makatawid sa Jordan River, at makatawid sa masalimot na mundo na aming ginagalawan. Lord, sa'yo namin binabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis at makapangyariang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat ay magsabi na Amen.